Ayan guys, andito po tayo ngayon sa ilog at tayo nga ay mangunguha ng isda at saka ulang dito sa ilog ng Panganta or Panganta River. So kasama ko po ngayon yung isa sa aking pinsan, tapos yung isa kong kapatid. So bali nauna na po yung aking kapatid doon sa area kung saan po kami mangunguha ng isda at saka ulang. At kung nakikita nyo no, sumuot po kami sa bakod kasi wala pong daanan na pwedeng daanan dito sa area kung saan po kami dumaan. So ayun, at kami nga ay nandun lang sumuot sa bakod. So bali dito po yung area kung saan po tayo manghuhuli nitong isda at saka ulang. So ayan po. So bali wala na pong tubig na dumadaloy dito sa ilog kasi El Nino na at wala na po talagang source of water na dadaloy dito sa ilog. So ayan po, yung ilog na yan ay nandito lamang po yan sa Barangay Esperanza or tinatawag namin dito na Panganta River. At pagdating nga po namin dito no, at agad nga po akong bumaba kung saan po yung area na kami ay manghuhuli ng isda. So at kung makikita nyo no, ayan, may mga maliliit na isda na nakalutang kasi sa sobrang init. Kaya po sila ay nasihimatay or yung iba ay namamatay na talaga. At pagdating nga namin dito, may mga nahuli na rin na mga isda yung aking kapatid. So isa sa mga isda na pwede ditong mahuli ay itong isdang gisaw. Tapos meron din ditong eel or igat. Tapos meron din ditong tawag sa amin ito is yung ubog. Yun po yung masarap na ipaksiw. Tapos lagyan po siya ng gata at saka aswete. So medyo nakakatakam kasi masarap po talaga yun na gawing pulutan or gawing ulam. So at bukod po dun sa mga isda at ulang, so meron din ditong suso na pwedeng makuha dito sa ilog. So marami din po ditong suso kapag ganitong season kasi nandyan lang po sila sa isang bahagi nitong ilog. So hindi ka na mahihirapan na manghuli ng isda, ulang at saka suso dito kapag tagtuyot or summer dito sa amin. So dati no, kapag ganitong season, summer, nung time na hindi pa po tayo nagtatrabaho at nag-aaral pa lang po tayo, so yung ginagawa po namin is pumupunta po kami sa ilog at manghuli nitong mga isda at saka ulang para po kami ay may maiulam. Kasi masarap po talaga yung ulang kapag fresh na yung nahuli or bagong huli pa lamang po. Kasi yun ay talagang fresh na fresh po talaga. So at saka dati kapag wala kaming ginagawa, so ayun pupunta po talaga kami ng ilog. So nakakamiss nga po no, kaya ngayong araw at naulit nga po yung mga dati nating ginagawa at yun nga ay isa sa mga bagay na iti-treasure natin sa ating pagtanda. So kaya kayo no, kapag may mga bagay kayo na pwede nyong panggawin habang bata po tayo, so gawin na po natin yun. At least nagagawa pa natin ng hindi pa po tayo hassle o pwede pa natin itong gawin ng walang ibang iniisip na karamdaman or anything else na kapansanan. So kaya habang bata pa po tayo, so gawin na po natin yung mga bagay na pwede pa nating magawa. So katulad nito no, yung nangyari, so dahil day off natin at ayun nga, nagkaroon tayo ng chance ulit na gawin yung mga bagay-bagay na nagagawa natin noong panahon na bata pa po tayo. So dito sa Panganta River no, bukod sa panghuhuli ng isda, yung ibang memories ko dito na dati kapag tag-ulan, so bumabaha po ng malakas itong ilog at malalim po yung tubig. So kami ay nag-i-enjoy pa that time kapag umuulan at lumalakas yung tubig dito kasi nangunguha po kami ng kahoy. Tapos meron din po kaming time na ginagawa po yung tulay dito. So yung ginagawa namin swimming pool, yung hinuhukay ng equipment or ng bako, yung tulay, doon po kami tumatalon. So at this moment nga no, marami na kaming nakuhang isda na ubog. So merong mga malalaki at meron ding maliliit na isda yung aming nahuli. So ayun yung isa sa mga nahuli na aking pinsan, yun po yung isdang gisaw. So ayan po ay
nabubuhay sa fresh water at pwede din po siya sa brackish water or sa dagat mismo. Pero kapag sila po ay natatrap sa ilog kagaya po nito na walang tubig, so pwede po silang mabuhay sa fresh water at sila po ay lumalaki ng 1 kilo or kalahating kilo. Kaya yun po yung mga isda na pwede nating makuha dito sa ilog. At kung nakikita nyo, no, yung mga isda is andyan lang sa gilid. Ayan. At sila nga dyan ay nagpapahinga sa gilid kasi siguro napagod na rin sila sa kakalangoy doon sa malalim na bahagi. Joke lang, guys. Kasi sobrang init nga at yung tubig nga dito is maligamgam na. Tapos kapag nasa gitnang bahagi talagang maligamgam yung tubig. Pero kapag dito sa gilid or sa mababaw na area, meron siyang malamig na tubig na dumadaloy. So kaya po sila is nandyan po sa gilid. So talagang nakaka-enjoy yung ganitong moment na manghuli nitong isda dito sa ilog. At ito nga po, no, may nahuli kami ditong tawag sa amin ito, lupo. So yun po ay napaka hapdi kapag kayo ay natinik. So may venom po siya. Kaya kapag natinik po kayo niyan, talagang mamamanhid po yung inyong sugat kung saan po kayo natinik. At dito nga may nahuli yung aking pinsan ng napakalaking ubog. So nasa 1/8 po yung kanyang kilo itong isang ubog na kanyang nahuli. Sobrang laki po talaga. Tapos hinahanap din po nito ng aking pinsan at ng aking kapatid yung igat. So ayan, nandyan po sa loob nitong mga bato. Tapos niyang cyclone. So pahirapan po yung paghuli ng igat kasi nasa loob po siya ng mga bato at cyclone. At talagang napakadulas po nitong igat, kaya medyo mahirap po siyang hulihin. So dahil nga bihasa rin sa panguhuli itong aking kapatid at pinsan, so hindi talaga nila ito tinigilan at hanggang sa makuha at mahuli nila yung mga igat or eel na nakatago doon sa mga bato or sa cyclone. So at yan nga, no, ang lalaki nga po nung nakuha naming isda dito sa ilog. So yun ay sobrang napakasaya po namin kasi marami at napakalaki po ng mga isda na amin na huli. So itong time na to talagang hapon na at dumating na nga rin po yung iba naming mga pinsan. Tumulong na rin sila sa paghuhuli ng mga isda at ulang dito sa ilog. So ayan, yung mga nahuhuli nila ay sa kanila na rin at yung mga nahuhuli namin ay sa amin lang din. So talagang napakarami po at kung makikita ninyo, enjoy na enjoy po talaga kami sa panguhuli dito at ulit-ulitin ko po talagang sabihin na talagang nag-i-enjoy po ako dito sa panguhuli itong ulang at saka isda dito sa ilog. So ayan yung isa sa aking pinsan, no, yung ginamit niya na panghuli is yun yung isang tabo or Tupperware na dinala nila kanina. So yun yung ginagamit niyang panghuli ng ulang at saka isda. So dito nga, no, yung mga nahuhuli kong ulang at saka isda is yung mga maliliit lang kasi andyan lang din naman ako sa gilid. Kaya mga maliliit lang yung aking nahuhuli. So yung sa pinsan at sa kapatid ko ay yung mga nahuhuli nilang isda ay yung mga malalaki at saka ayaw ko rin pumunta doon sa malalim kasi baka masugat po ako nung tinatawag namin dito na lupo. So yun nga po, no, nakakatakot din yun na masugat. So dito nga binigay na nga sa akin ng aking kapatid yung maliit na sagwa, tawag siya net. Ayun. At yun na yung ginamit ko sa panguhuli nitong mga ulang na nandyan sa gilid. Kasi yung mga ulang kasi medyo mahirap siyang hulihin kasi talagang maliksi or mga maliit yung mga ulang dito. Yun po yung mga mahihirap hulihin kapag nandito sa tubig. So kasi medyo malalim pa yung tubig dito kaya talagang kailangan gamitan siya ng screen. At yung mga isda at saka ulang dyan siguro nahihilo na rin sa tawag dyan lusong namin dyan sa tubig. At yung isa nga rin po, no, yun yung isang tao na yan is asawa po siya ng pinsan ko. Tapos yung naka-white, ayan po yung taga-amin din po. So kamag-anak din po namin.
Bali yung mga maliliit po na isda na aming nahuhuli ay binibigay namin sa kanya kasi ayaw niyang kumuha ng mga malalaking isda. So bali siya po ay nanghuli din doon sa kabilang area at marami din po siyang nakuha. Siguro nasa 3 kilo na mga maliliit na ubog o isda yung kanyang nakuha. So dito nga no, ayan, kinukuha na rin ng aking kapatid at ng aking pinsan yung igat or eel, at yun nga nahuli nga po no yung eel, at ayan po ganun po kalaki yung eel na kanilang nahuli. So bali 5 piraso po yung nahuli naming eel dito, at yun nga sobrang saya nga ng kapatid ko at ng aking pinsan kasi marami daw silang magagawing pulutan mamaya. Yun nga yung kanilang target, kaya sila kumuha dito or nanghuli ng isda kasi gagawin nilang pulutan. So talagang pag masipag ka dito sa probinsya at meron ka ng pang-ulam at meron ka pang pang-pulutan kapag nandito ka. So ayun, yung hinuhuli ko na lang dyan is yung mga maliliit na ulang. At yung nakuha ko nga na ulang dyan is siguro mga kalahating kilo yung aking nakuhang ulang, except doon sa isda na aking nakuha. So sa ulang pa lang talagang maswerte na at talagang pang-ulam na talaga yung ulang na aking nahuli dyan sa ilog nung kami ay pumunta. At ito nga no, at medyo napagod na rin yung kapatid ko at yung aking pinsan, kaya nag-decide na rin kami no na umuwi. At ito nga no, palakad na kami na umuwi papunta dito sa bahay. Ayo, tapos daming putik. So worth it kasi madaming nakuha. It's time. Uwi na tayo. Good. Aba! Aba! Worth it. You know. Ooh. Ayun tayo. At ayan no, at pagdating nga namin dito sa bahay at nilagay nga namin dito sa isang planggana yung aming nahuling ulang at saka isda. So ayan no, malalaki talaga yung nakuha namin dyan na isda, tapos yung igat. So bali 5 piraso po yung nakuha naming igat, tapos yung malalaking isda ay umabot po siguro ng 2 kilo. Yung mga malalaki lang ha, pero yung mga maliliit talagang marami po yun. Siguro yung nakuha namin is umabot po siya ng 6 hanggang 7 kilo lahat yung nakuha namin isda at saka yung ulang. So kung makikita nyo guys, talagang ang lalaki talaga niyang isda na aming nakukuha. Yan po yung ubog, o tawag sa amin yan is ituman or black na isdang ubog. So, iwan ko lang no kung ano yung tawag sa inyo niyan, pero sa amin kasi yung local talaga na tawag sa amin is ubog or ituman or itim na isda. O yun po yung tawag sa amin. At saka meron din kaming nakuha dito na malaking gisaw. So, ayan. Yung gisaw kasi talagang mahirap po siyang kainin kasi puro matitinik yung kanyang katawan. Kaya minsan ayaw kong kumain yan kasi napakatinik po ng gisaw. Pero yung isda na ituman o ubog, talagang masarap po yun, lagyan ng gata, at napakasarap din po yung gawing ulam at pulutan. So solve na po yung magiging ulam at pulutan nitong aking kapatid mamaya. Tayo nga ay makikain na rin nito mamaya kasi nakakamiss din nitong kumain nitong ituman at saka nitong igat. So yung igat po talaga is napakasarap po talaga nun, gataan or lagyan ng gata. Kung sino po ang nakakatikim nun, talagang masasabi mo talaga na masarap talaga yung gataan, yung igat. So yun po yung isa sa mga favorite na gawing ulam or pulutan. At sa ibang bansa nga no, yun ay ginagawa nilang specialty, yung igat.
So ayan, at sinukat ko nga yung isang isdang bug doon sa braso ng aking pinsan. Talagang napakalaki po talaga nitong ang ubog na aming nahuli. So ayan, after nga namin yan na i-segregate yung mga malalaki at saka yung mga maliliit, at yun nga, yung iba ay binigay namin sa aming tsuhin na nandyan lang din na umuwi sa amin. Kasi hindi naman po talaga namin ito mauubos na linis. So, ayan. Pauwi na tayo. At after nga nun, at ako nga ay umuwi po ako dito sa aking unit. At yun nga, at ako nga ay naglinis sa Sakit na pa ako. Tapos, Ito guys, nangyari sa paa ko guys. paa. Or ang dyan, Lumula siya. paa nga. Talagang manhid or This kabila ko. sakit kasi hindi po tayo nasanay walang tsinelas. So doon kasi sa ilog talagang hindi pwedeng magtsinelas doon kasi nga po yung ilog. So talagang Tuloy na yung paa natin. mga paa natin time kasi hindi po tayo Sakit talaga ng paa ko. sa ganun. Matagal-tagal na po na hindi na So, ayan. Ito na tayo after sa nga bahay. nito, at ako nga ay nag-prepare na bumalik doon sa bahay na Babalik tayo dun guys sa... unit ko na to is Saan? lang po talaga mag-isa na umuwi dito. So kaya feel free po ako dito at bumalik nga ako dito at nakita ko nga na nililinisan na po ito ng aking pinsan tapos ng aking tsuhin. So after nga nun no, at amin nga itong niluto sa gata at ayan no, sobrang sarap po nitong ulam or gawing pulutan. So talagang magi-enjoy po tayo nito sa kakakain. So hanggang dito na lang po no yung aking video. See you next time sa mga vlogs na aking i-upload sa aking YouTube channel.